Naungkat sa House Budget hearing ang 27 billion pesos na utang ng PhilHealth sa mga ospital. Dumipensa rin ang ahensya kung bakit nag-times 3 ang sahod ng ilan nilang opisyal sa kasagsagan ng pandemya. Ang paliwanag ng PhilHealth sa report ni Melales Moras. Nangako ang Philippine Health Insurance Corporation of PhilHealth na babayaran na nila ang kanilang mga utang sa mga ospital sa bansa sa loob ng 3 buwan. Sa pagdinig ng House Committee on Appropriations, naungkat kasi ng mga mambabatas na nakakaapekto na ito sa serbisyo ng mga ospital kaya't dapat ay matugunan na. Napakarami po ng mga hospital na hindi na tinatanggap yung mga indigent patients dahil daw po maraming utang ang PhilHealth sa kanila. And then marami rin po na hindi na raw po mapasweldo yung mga kanilang pong mga staff, frontliners, dahil po malaki ang utang ng PhilHealth. We will completely, hopefully, or very high percentage po within 90 days, no? Yung 27 billion po. You can, pwede nyong, naka-record naman to, diba? So, within 90 days po, we will try to pay a very high percentage of the 27 billion. We are already preparing, we had a meeting, our Execom had a meeting yesterday, no? We are preparing to use the DCPM formula, no? Yung debit credit payment mechanism formula. Bukod naman dito, dumipensa rin ang PhilHealth ukol sa puna ng ilan kung bakit na-triple ang sahod ng ilang opisyal ng ahensya sa kasagsagan ng COVID-19 pandemic. Our salary was increased based on an EO, an executive order, 150. Even before we were allowed to pattern our salaries on this EO, we actually applied to the GCG and we have the certification process and we went through this and we were approved. Lahat ng ito natalakay sa deliberasyon ng panukalang pondo ng Department of Health para sa susunod na taon. Para sa fiscal year 2024, higit 311 billion pesos ang hinihinging budget ng kagawaran kasama ang kanilang attached corporations and agencies. We want to have better health outcomes with longer life expectancy, stronger health systems that are resilient against pandemics, and access of all Filipinos to all levels of healthcare. Sa isang punto, bahagya pang nagkainitan nang mabatikos ang pagtapyas sa pondo sa ilang sangay ng DOH. Ganito po ba sa bagong Pilipinas na yung health po natin and social services, yun yung kinakaltasan. Kaya Madam Chair, I also echo the sentiment of other colleagues natin na hindi dapat ganito sa DOH. I would find it unfair on the part of the administration being wrongly accused na maraming mga programa sa kalusugan ang tinapyasan. Because this is a budget briefing. Hindi po pwede na meron tayong drama na pinapalabas natin na lahat ng programa ng kalusugan ay tinapyasan and making the administration look back na in fact it is not true. Kahit naman tapos na ang pandemic, ipinaalala ng mga kongresista na dapat ay bigyang pansin pa rin ng kagawaran ang pangangailangan ng mga healthcare worker, gayon din ang pagbibigay ng kanilang benepisyo. Pagtitiyak ng mga otoridad mula noon hanggang ngayon ang mga programang pangkalusugan kabilang sa mga pangunahin nilang tinututukan. Melales Moras para sa Bayan.